Bakit nagkasakit si Mama Susan? Hindi ba naroon si Maita na private nurse niya? Bakit napabayaan pa ang kalusugan niya? Sunod-sunod na osig ni Mara kay Susan nang sunduin siya ng sekretary sa naiya. Halatang labis ang pag-aalala ng dalaga sa kanyang ina. Biglang-bigla ang panghihina ni Doña Clara, ma'am. Ang saya pa nga niya nung silver anniversary ng kumpanya. Pero nang umuwi na kay Maidumeng siya ng pagkahapo, mula noon ay hindi na siya nakarecover. Pagpapaliwanag ni Susan sa anak ng Doña habang hinihintay nila sa arrival area ang sasakyang maghahatid sa kanila sa mansion. Ano ang diagnosis ng doktor? Tanong ni Mara sa sekretary ng ina. Basically, ay wala depresya ang mama niyo. Nagkaroon lang ng komplikasyon sa puso ang kanyang depression. Dinamdam niya ang hindi niyo pagdating noong 25th anniversary ng kumpanya. Para raw hindi niyo pinahahalagahan ang mga bunga ng paghihirap niya. Na-offense si Mara sa sagot ni Susan. Lumalabas na ako pa ng sanhi ng pagkakasakit niya, ganun ba? Huwag kang magagalit, ma'am. Pero palagay ko isa yun sa dahilan. Nagdaing niya kasi sa amin ni Maita na lukewarm attitude ninyo sa kumpanya. Pagtatapat ng sekretary. Panahon na siguro para kami magkalinawan ng mama ko Susan. Formal na wika ni Mara nang tumatakbo ng sasakyang sumundo sa kanya. Tahimik na nagmamasid sa paligid ng bakuna ng mansion si Mara habang pumapasok ang Mercedes sa mataas na gate na bakal. Para siyang estranghera sa lugar na iyon. Katatapos pa lang kasi niya sa elementarya ng lisanin niyang mansion. 10 taon na ang lumipas mula noon. Ngayon lang siya nakabalik. Ang mama niyang dumadalaw sa kanya sa state tuwing Pasko hanggang bagong taon noon. Siya ay high school pa. Ngunit mula nang tumutong siya sa college ay ang ina mismo ang pumutos sa tradisyong sinimulan nito. Hindi na siya pinupuntahan ng ina tuwing Pasko. Tinatawagan na lang siya sa telepono para batiin. Hindi na raw pwedeng magbiyahe si Doña Clara dahil sa dami ng inaasikaso. Sa halip siya ang inatasan ng ina na umuwi sa okasyong ito. Pinagbigyan niya ang ina. Nang nasa third year college siya ay dumalaw siya sa Pilipinas para sa Christmas vacation. Sabik siyang makapiling si Doña Clara, ngunit nabigo siya sa airport pa lang. Ang kanilang chopper lang sumundo sa kanya. Ang kanya raw mamay nasa Cebu at dumalo sa isang business conference. Pero alam niya ngayon ang araw ng uwi ko. Pagigil niyang sabi sa kanilang chopper, hindi ba siya pwedeng magpadala ng mga representative sa konferensyang iyon? Hindi ba siya nananabik na makita ako? Lalo siyang nagiknit ng sabihin ng chopper na sa 3 araw pa ang balik ng Doña Clara sa Manila. Bigla ang desisyon ni Mara. Umuwi ka na, Lucio. Hindi ako sasama sa iyo. Sabihin mo sa mama pag uwi niya na bumalik ako sa state. Total hindi rin naman para kami magkakasama rito. Nagawa ng paraan ni Mara na makasakay sa eroplanong bumiyahe patungong States ng araw din iyon. Mula noon ay hindi na siya napilit ng ina na bumalik sa sariling bayan, kung saan saang bansa siya nagliliwaliw. Pero sinadya niyang huwag pumasyal sa Pilipinas. Tinigis niya ang ina. Gusto niyang mapilit ito na puntahan siya para makapiling siya ng matagal. Ngunit sa maras ay mas mahal ni Doña Clara ang kanyang kumpanya kaysa sa sariling anak. Sinalubong sila ni Maita sa harapang pinto ng mansion. Welcome, Ma'am Mara. May mas maganda ka pa pala sa personal. Malugod na bati ng nurse sa dalagang bagong dating. Sa larawan pa lang niya nakikita si Mara noon. Thank you, you must be Maita. Nakangiting tugon ni Mara. Kumusta na ang mama ko? Nagpilit umupo ngayon. Alam kasing darating ka, ma'am. Tugon ng nurse sa sinamahan ng dalaga hanggang sa silid ng Donya. Napatda sa kinatatayon si Mara nang makitang ina. Nakaupo sa wheelchair, anyong hinang-hinana. Halatang nagpipilit lang na ituwid ang katawan sa pagkakaupo. May ngiti sa hapis ng mukha. Ngiting nananamik ngunit nag-aalangan. Napalis ang lahat ng hilalakit ni Mara sa ina. Payak siyang sumubo dito sa kayamakap. Buong higpit. Wala siyang masabi kundi, Mama ko, kailangan pa palang magsakit ako para ka umuwi. Basag ang tinig ni Doña Clara. Hinago niya ang buhok ng anak na nakasubsob sa kanyang dibdib. Ngayon pa lang ako makakatiyak na magkakasama tayo ng matagal, Mama, na makakapagkwentuhan tayo ng mahabang oras. Lumuluhang wika ng dalaga. Ngayon tiyak na masusolo kita. Wala akong makakaagaw ng mga business meeting at business deal. Malungkot na tumugon ang Donya. Kahit malakas ako ay hindi rin naman ako makakadal sa mga board meetings iya. Wala na akong share sa Lisaris Industries. Ipinagbili kong lahat sa iba pang board members. Napatitig si Mar sa ina. Hindi makapaniwala. Nagpatuloy ang Donya. Nakumbinsi ako na invest ang napagbilhan sa Art Exploration Company. Akala ko'y mas tutubo ako ng malaking nang walang gaanong hirap at pagod. But I realized I made a wrong decision. Nalugi ang kumpanya. And I lost everything. Kaya ka pala nagkasakit, Mama, sa problema. Isinugal ko ang kinabukasan mo, Iha.
at natalo ako. Ngumiti si Mara. Mama, it is a blessing in disguise. You lost your wealth, but we found each other. At last, sa wakas ay natupad ang pangarap mo na makapamuhay tayo ng normal tulad ng sa ordinaryong tao. Nakasanlaan lote at bahay na ito, Iha. Baka mainit pag hindi tayo nakabayad sa bangko. Saan tayo titira kapag nawala ito sa atin? Nanlulumong tanong ng Doña Clara sa anak. Kapag magaling na kayo ay maghahanap ako ng mapapasukan, Mama. Sa ngayon ay mas gusto ko nga mag-aalaga sa inyo. Tatapusin ko na ang serbisyo ni Maita para makatipid din tayo sa gastusin. Pati siguro si Susan ay kailangang patigilin na rin para makahanap sila ng mas magandang trabaho. Seryosong wika ng dalaga. Napagsabihan ko na sila bago ka dumating, Iha. Binigyan ko na sila ng rekomendasyon sa mga kumpanyang nakakadil ko noon. Pinagre-report na nga sila for interview. Halatang masaya ang Donya sa pagbabalitang iyon. Kahit may sakit na siya ay nakapakanan pa rin ng iba ang nasa isip niya. Nasiyahan din si Mara pag nawala ang mga tao sa paligid ng ina. Ay masusolo na niyang paglilingkod at pagmamahal dito. Hindi na siya may sasantabing tulad ng dati. Ayaw sanang umalis na Susan at Maita. Gusto nilang patuloy na pagsilbihan ng Donya hanggang sa huling sandali nito. Pero nakiusap sa kanila si Mara. Ngayon lang kami lubos na magkakalapit ng mama ko. Baka hindi mangyari yon kapag sige kayong narito. Total naman ay tanggap na kayo sa mga employer na pinagrekomendahan niya sa inyo. Doon na kayo magtrabaho. Naunawa ng dalawang dalagang ibig sabihin ni Mara. Malungkot silang nagpaalam kay Doña Clara. Dadalaw-dalaw kami sa inyo, senyora. Magkikita pa rin ho tayong madalas. Pangako ni Susan at Maita sa may sakit ng paalis na sila. Pinangatawa na ni Mara ang pangako sa ina. Personal niyang inaasikaso ang lahat ng pangangailangan ng matanda. Natuwa si Doña Clara sa kilos ng anak. Hindi ko akalaing marunong kang magluto at mag-alaga ng may sakit, Iha. Akala ko'y puro lakwatsa lang ang pasarap sa buhay ang alam ko, Mama. Agaw ni Mara sa pagsasalita ng ina. Remember, Mama, I live alone in the States. Hindi uso ang mga lalay doon, so I learned to be independent. Sana'y natutunan mo rin ang pamahala sa negosyo. Anang Donya. You know I hate that rule, Mama. Dahil sa pagiging presidente mo sa kumpanya, ay na-insecure ang papa. Natututuloy siyang magloko. Alam kong masakit sa loob niya nang iwan tayo noon para sumama ka sa kanyang number 2. Pero sinadya niya yun para maantig ka, Mama. Nagbabaka sakali siyang bitawan mo ang posisyon at maging ordinaryong asawa na lang. Mapait ang tinig na paalala ni Mara sa ina. How could I do that? Sa laping pinaghirapan ng mga magulang ko ang pinuhunan ko sa kumpanya. Hindi ko pwedeng pabayaan yun. Ayaw naman ang papamula siyang umawak dahil iba naman ang kanyang linya. Pagpapaliwanag ni Doña Clara. Papa was a painter. He was an artist. Kaya kailangan sana niya ng inspirasyon sa katauhan mo, Mama. Pero dahil nga hindi mo siya pinansin, napilitan siyang pumatol sa iba. Kahit hindi ko siya napaglingkuran bilang asawa, dahil nga abala ko sa negosyo, nananatili akong matapat sa kanya, Mara. Hindi ko siya pinagtaksilan na tulad ng ginawa niya sa akin. Masagang tinig na wika ng Donya. Papa love you so well to, Mama. Kaya nga di ba't inamin ng kanyang karida na hanggang sa huling sandali ng papaya ikaw ang tinatawag. Pigil ang emosyong paalala ni Mara sa ina. Kung hindi ka nagkulang sa kanya bilang asawa, hindi siya malilis ng landas, Mama. Tumahimik ang Donya. Kumirot ang dibdib sa pananumbat ng anak. Ngunit kahit nasaktan siya sa paninisi ni Mara, nabawasan naman ang kapaitan sa kanyang dibdib sa hinang pagtataksil sa kanya ng asawa. Nakagaan sa kanyang loobang isipin kaya lang siya iniwan ng ama ni Mara ay dahil nga napabayaan niya. Kaya hindi ko ikinalulungkot ang pagkawala ng kabuhayan natin, Mama. Dahil ayokong maulit ang buhay mo sa buhay ko. Simpleng pamumuhay lang ang pangarap ko. Basta kapiling ang mga mahal ko sa buhay. Para matiyak na walang mga abala kay Doña Clara, ay umupa ng cottage si Mara sa Caleria Lake Resort. Doon sila tumigil na mag-ina. Magtatatlong linggo na sila roon ang atakihin ng sakit sa pusit si Doña Clara. Ambulansyang naghatid sa Doña sa pinakamalapit na ospital. Nang magkamalay si Doña Clara ay naghabilin kay Mara. Wala akong maiiwang ala-ala sa iyo, kundi isang kwintas na may palawit na solid gold na lakit, Iha. Laging mong isuot iyon pag wala na ako, para makilala ka ng mga taong lalapitan mo at hihinga ng tulong. Nasaan ang kwintas, Mama? Nasa loob ng isang kaheta sa unang kango ng aking mesa, sa loob ng aking silid. May listahang kasama yun ng mga taong pwede mong hinga ng tulong kapag ikaw ay nagipit. Pinisil ng Donya ang palad ni Mara. Tama ka, Iha. Masarap nga palang mamuhay ng bilang ordinaryong tao lang. Ang pagkakasama natin ang pinakamaligayang mga araw sa buhay ko. Nang gabi rin iyon ay tuluyang namayapa si Doña Clara. Tahimik na lumuha si Mara. Nanghihinayang siya dahil sasandali silang nagkalapit na mag-ina. Ngunit nasisiyahan na rin sapagkat kahit sandali ay napaglikuran niya ang kanyang mama.